Makulay, makunat-kunat, malambot, gamit lang po yung 4 na ingredients, makakagawa na po tayo ng napakasarap na pichi-pichi. Samahan niyo po muli ngayon ang inyong mommy loves sa pagluluto nito. Noong nakaraan, ipinakita ko po sa inyo kung paano po tayo mag-preserve ng ating kamoting kahoy. After po natin itong mabalatan, mahugasan at magadgad, pinipreeze na po natin ito. Anytime man natin ito kailanganin, ready to use na. Ngayon po, 2 cups lang po ng grated cassava yung atin pong gagamitin. Yung ating grated cassava, pwede nang diretsyong gamitin, pero kung available naman po sa inyo ang blender or food processor, padaanin niyo po muna ito doon para po mas maging pino, mas madaling maluto po yung atin pong gagawing pichi-pichi. 4 na sangkap lang po yung gagamitin natin dito. Bukod sa cassava, yung atin pong asukal. Sa atin naman pong wet ingredients, tubig lang po talaga yung ating gagamitin. At dito, gagamit lang po tayo ng 1 teaspoon para po sa ating lihiya or lye water. Ito po ay tutulong para magpakunat po sa ating gagawing pichi-pichi. Kung sakaling hindi po available sa inyo ang lye water, pwede naman pong hindi gumamit nito. Yun nga lang, expect nyo po na mas malambot po yung pichi-pichi na inyo pong magagawa. Optional lang din po yung paglalagay po ng kulay. Kapag pang personal po namin, hindi na po ako nagkukulay pa. Pero para maipakita ko lang din po sa inyo at kung ang gusto niyo po ay yung makulay po na pichi-pichi. At dito po, pwede rin po tayong magdagdag pa po ng iba't ibang flavor katulad po ng ube at buko pandan. Kung hanggang ngayon nanonood ka pa po nitong ating video, nagugustuhan mo siguro ito, pwede po bang malaman ng inyong mommy loves kung saang lugar po kayo ngayon nanonood nito? Para naman po malaman ko kung hanggang saan po ang inaabot nitong ating pichi-pichi recipe. Yung ating molder, kahit hindi na po natin i-grease ay okay na okay lang. Gamit ko po rito ay medium size na molder at pupunuin ko po ito. Ang importante lang po dito po sa paggawa ng pichi-pichi, simple lang po yung mga sangkap at proseso, pero minsan may pumapalpak pa. Bakit po? Kasi nilalagay na po agad-agad nila yung kanila pong mixture kahit hindi pa po kumukulo yung tubig sa kanilang steamer. Kapag ganun po kasi yung ginawa ninyo, bababa po yung mga kasaba o yung ating kamoting kahoy, aangat po yung tubig, papalpak na po yung inyo pong pagluluto. Kaya ang dapat po, pakuluin nyo po muna yung tubig sa inyong steamer bago po kayo maglagay ng mixture sa inyo pong mga molder. Siguraduhin rin po natin na habang nilalagay po natin yung mixture, hinahalo-halo rin po natin ito. Bali, in-steam po natin ito over medium heat ng 30 minutes. Nakadepende po yan sa laki ng molder at sa kung gaano po kakapal yung gagawin nyo pong pichi-pichi. Sa toppings po, pwede kayo rito maglagay ng kinayod na niyog, keso, or pwede pong both. Ako po, ganito po yung ginagawa ko. After po nitong mapalamig mabuti, ilalagay ko po ito sa isang lalagyan katulad po nito. Then, ilalagay ko po ito sa aming fridge. Tatagal po ito ng 3 to 5 days. Basta proper storage lang po. Wala po kayong hinalong kahit ano pa at hindi rin po matutuluan ng tubig. Then, saka ko na lang po ito lalagyan ng toppings or pagugulungin po sa kinayod na niyog once na i-consume na po namin. Dagdag tips nga lang din po pala, bago niyo po talaga pagulungin sa niyog itong ating pichi-pichi, make sure po na malamig na ito para hindi po nito maapektuhan yung pong ating niyog. Ako po, kinayod na niyog po talaga yung gusto ko rito kahit wala ng cheese, saktong-sakto po itong ating recipe. Makunat-kunat pero still malambot pa rin po itong ating nagawang pichi-pichi at nakita niyo naman po kung gaano nga lang din po kadaling gawin. Kaya naman po napakagandang lutuin, napakaganda rin pong gawing pangnegosyo. So paano? Hanggang sa muli po nating pagluluto! Mix and cook, cooking made easy as 1, 2,